Oh, 'di ho ba mga kababayan? Dapat bang paniwalaan yung mga gano'n? Eh, mga DDS vlogger, dahan-dahan kasi, 'no? Yung mga ganyan pagpapakalat ng fake news, pagpapakalat ng mga ganyan may kaso 'yan. Oh, eh, Nobel pa yata iyan at criminal case, ang libel sa ating bayan po. Criminal case ang libel po sa ating bayan. Sa madaling salita, may kulong po. Oh, tayong mga vlogger, 'no? Alam naman natin yung kalakaran natin, alam naman natin yung mga ginagawa natin. May mga clickbaits tayo na ginagawa. Sa channel ni Mark Ramos, ayan, paminsan po clickbait, 'no, mga kababayan. Pero wag kayong aabot doon sa punto, na wala na, pangkaso na, yung makukulong kayo. 'Di ba? Kalma-kalma lang. Dahil baka yung mga ibinabayad sa inyo para manira kayo ng tao ay kulang pa doon sa mga pampiyansa at mga pang-bail nyo. Ang masama pa niyan ay kulong pa ang aabutin ninyo at hindi ninyo makikita yung mga mahal nyo sa buhay ng ilang taon, kung ilang taon man yung maging hatol sa inyo. Huwag nyong gayahin itong kampo nila Mike Defensor. Di ho ba mga kababayan? Huwag niyong gayahin yung kampo nila Mike Defensor. O, ngayon, biruin mo, padre de pamilya ka. Tapos ang pamilya mo sabit sa ganyan, no? Pamilya mo sabit doon sa mga bahay bembangan. Di ho ba? Makakasuhan si Defensor, makakasuhan human trafficking ho, mga bossing. At yan yung ikinaso ng NBI sa kanya. Kaugnay ho ito, mga bossing, doon sa sinasabi di umano bahay bembangan. Parang may napansin ho kayo sa mga DDS? May napansin po ba kayo sa mga DDS, mga kababayan? Kagaya nila Defensor? Ano kaso ni Defensor? Human trafficking raps versus Defensor. Others filed before Pasig Court. No, ayan no, kailan lang ho ito nangyari? Nung isang araw lang din ho, mga kababayan. Diba, biruin mo. Ang padre de pamilya ang magmamaneho kung saan tutungo yung kanilang pamilya. Tapos ganyan, yung anak mo sabit sa bahay bembangan na di umano may kinalaman ka. Yung asawa mo sabit. Hindi ko naman ho itinuturo ito, mga bossing. At hindi ko po iniuudyok sa inyo. No? Bilang padre de pamilya, kung talaga, hindi ko ulitin ko hindi ko itinuturo. Bilang padre de pamilya, kung ikaw man ay gagawa ng illegal, wag na wag mo nang isabit yung asawa at anak mo. Maging lalaki ka, tumindig ka, na ikaw na lang. Diba? Kung talagang wala hindi mo mapigilan yung sarili mo at gagawa ka ng kalokohan. Kung mahal mo talaga yung asawa at anak mo, sarilinin mo na lang yan. At saka dapat nga kinakahiya mo yan, hindi mo ipinapaalam sa kanila yan Di ho ba? Ikaw na lang yan. Nakakahiya yung gawain na ganyan. Tapos mababalita pa sa buong Pilipinas na asawa, anak, sabit doon, nakapirma pa, nakalagda, yung misis pa ho. Di ba? Pare-parehas ho sila, mga kababayan. Yan, Mike Defensor. Sino pa dito? Eto naman, si Harry Roque. Ganon din ho, mga kababayan. Human trafficking din po ang kaso. Di ba? Kaya pinapa-aresto. Si Harry Roque, una, yung mga kaperahan niya, hindi niya maipaliwanag sa Kongreso. Hanggang sa umabot sa punto, tumakas, tumayo, pumunta sa kung saan bansa, humingi ng asylum. Tapos eto, madaming nagreklamo, madaming lumalabas, human trafficking sa Pogo, land grabbing sa iba pang mga sa mga farmers pa. Iisa ho ang galawan at iisa po ang kilusan nila Parang pare-parehas po yung kanilang mga kaso. At ang tingin ko po dito, iisa lang naman din po ang isinisigaw nitong mga ito, Roque, Defensor,
tsaka yung si Kibuloy, gusto nilang matanggal si Bongbong Marcos na ating presidente sa pagkapangulo. Bakit po? Baka yung mga kaso na yan, malinis, ma-erase, matanggal kapag ka Sara Duterte nga naman ang nakaupo. Kaano nila yun? Kasapakat. Ibig sabihin, ano ba Tagalog ng kasamahan? O kasamahan nila yon or mga magkakaibigan niya mga yan. Di po ba? Yan lang naman ang gusto niya mga yan, matanggal si Bongbong Marcos. Kaya tingnan nyo, si Defensor, mga kababayan, may isinusulong na impeachment. Ito po ay ayon at ang nagsabi nito ay yung congressman na si Alvarez po na nagbuko din sa kanila na kapag ka hindi mo pinirmahan, hindi ka nagsulong nung impeachment ni Bongbong Marcos, sasabihin kasama ka sa maleta. Di po ba? Mike Defensor, human trafficking. Etong si Roque, human trafficking din po, mga kababayan. Sino pa yung isa? Ito pa yung isa. Si Junior Aguila. Sino yan, Junior Aguila, Mark? Hindi nyo ba natatandaan yan? Si Buloyski. Bakit Junior Aguila, Mark? May Aguila, Tapos meron ng totoong Senior Aguila. Ano din? May kaso ding human trafficking. Hindi ako nagkakamali, di ba? Fugitive pastor wanted by FBI caught in Philippines. Ayan, si Senior, hindi. Si Senior Aguila, alam ko naman, kilala nyo yon. Ano po? At yon, nakakulong na din po. Eto, Junior Aguila na lang po to. Kasi nauna siyang naunahan siya sa pangalang Aguila na senior. Junior na lang itong si Buloyski. Parehas din ang lakaran. Kaso mas madami ito, tambak ito. At kay Buloyski naman, hindi lang po sa Pilipinas wanted, pati po sa Estados Unidos. Tingin ko po, meron ng nagaganap na usapan ang Pilipinas at ang Estados Unidos patungkol kay Kibuloy. Pero kung titingnan niyo po, hanggang ngayon sa FBI, nakapaskil yung pagmumuka at pangalan ni Kibuloy. Apollo Carion, di ba? Kibuloy. Para kumbaga, Kibuloy. Para sigurado tayo doon sa mga sinasabi natin na nakapaskil pa din bilang wanted si Kibuloy. FBI. Ngayon. Nandun pa din, FBI. Di ba? FBI.gov. Apollo Carion Kibuloy. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, ang dami. FBI sa post ng FBI yan, mga kababayan. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Sex trafficking, pati bata, by force, fraud, ang dami. Iisa yung kilusan at iisa yung mga kaso nila, mga kababayan. Kaya ang sagot nila, ang isinisigaw nila, matanggal si Bongbong Marcos at mapalitan ni Sara Duterte upang sa ganon, lahat ng yan ay malinis. Lahat ng yan ay matanggal po sa kanila, mga kababayan.